Yo, good morning mga ka-adventurista. Panibagong araw, panibagong biyahe, at panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan ngayon. Sa bidyong ito, samahan nyo kaming puntahan ang dulong probinsya ng Aurora. Kahit na may paparating na bagyo, walang makakapigil. Siyempre, may dala kaming kapote. Saka nagpalay nga pala ako ng 3 itlog. Large, 9 pesos isa. Ang usapan namin is 12 midnight magte-take off na. So umalis kami dito sa amin ng 11:45. So may pataan kami 15 minutes para makapunta ron sa aming meeting place. So paano? Huwag na natin patagalin to. Hayaan nyo ipasyal namin kayo sa loob ng ilang minuto sa dulong probinsya ng Aurora. Let's go! Eksaktong alas 12 ng hating gabi, narating namin itong meet up point namin dito sa Shell. Boundary ito ng San Ildefonso at San Rafael. So, nandito na yung ating spearhead na si Sir Robel, saka sila Ma'am Risa, at saka si Kuya Lito. Kamustahan muna dahil sa ride lang naman kami nagkakasama-sama ng medyo matagal. So, habang hinihintay namin yung ibang mga kasama, kwentuhan muna kung kami ba ay natulog pa o paano. Kasi 12 midnight nga yung take off namin. Tulog pa ba kayo, sir? Tulog pa kayo? Matapos ang ilang minutong pagkikwentuhan, nakumpleto na kami. At siguro alas 12:30 na yan. Kasi medyo natagalan yung ibang kasama natin. Bali, 6 na motor kaming magte-take off dito sa may San Rafael. Tapos, may dadaanan kaming isa sa San Ildefonso at saka isa sa San Miguel. Bali, 8 motor kami na aakyat papuntang Aurora. Pagkaraan lang ng ilang minuto, nandito na nga kami sa aming huling paghihintayan dito sa aming kasama kay Doc Nina. At para mag-assemble ulit. Dahil dito na kami makukumpleto at dito na rin namin ilalagay yung mga tent na dadali namin. Kasi wala kaming tent eh. Si Doc Nina ang nag-provide ng mga tent para sa amin. So taga-tigisa kaming tent para meron kaming matutuluyan doon kung sakaling wala kaming makuhang bahay. Ito na nga yung tent na provided ni Doc Nina. Tagi-tagisa kami dyan, kanya-kanyang tali kami dyan sa mga box namin. Siyempre, just like the old time, dasal muna bago tayo lumarga. So, dasal muna kami dyan para may guidance tayo, may guidance kami sa aming mahabang paglalakbay. Fast forward. So, dahil nga madilim naman, hindi na rin ako ganong makapag-video. Kasi wala rin namang makikita, saka
madilim ang daan. So dito na lang ako ulit nagbukas ng camera pagdating dito sa may Rizal. Approaching kami dito papasok ng Pantabangan. So dito kami naghintayan kasi may lilikuan na dito. At ganito naman ang ginagawa namin lagi pagka may lilikuan. Humihinto yung mga nasa unahan. Katulad niyan, kaming dalawa ni Sir Robel ang spear. So hintayin namin mga kasama namin bago kami lumiko para walang mawala. Ang usapan namin ni Sir Robel, baka sa Pantabangan na kami mag-stop over para magkape. Time check nga pala dyan, siguro mga mag-alas 2 na siguro ng madaling araw niyan. Kasi papasok na kami ng Pantabangan. Coffee break. Alas 3 ng madaling araw, nandito na nga kami sa may Pantabangan. Siguro kalagitnaan ng Pantabangan to kasi medyo malapit na rin kasi yung Maria Aurora So, huminto muna kami rito para magkape, saka para mag-inat-inat din. At medyo mahaba pa yung biyahe na babakbakin namin. Ayan, nilabas ko nga muna yung pangmalakasan nating itlog para sa almusal. Nilaga ko lang pala yan. 9 pesos isa niyan. Hindi, joke lang. Bali baon po namin yan talaga at yan yung nakatoka sa amin. Nilagang itlog. Saktong alas 6 nga ng umaga, andito na kami sa may Ampere Beach, dito sa may Dipakulaw, Aurora. So, stop over muna kami saglit para mag-picture-picture, saka mag-inat-inat din. Saka yung ibang kasama namin is first time na makarating dito, kaya ayan, picture-picture muna. Parang kagigising lang na mga kapatid. Ay, tama mo. Robel, isa nga po. Bulacan lang kasi. Are you ready? At eto na nga, ang aming inaasahan, ang buhos ng ulan.
Pagkalagpas namin ng Dipaculos Public Market, sinalubong na kami ng isang malakas na ulan hanggang dito sa aming kinaroroonan. Kaya nagkahiwa-hiwalay din kami kasi may mga kasama kami na hindi ganong makapagpatakbo ng matulin kapag ganitong umuulan. Hindi naman din kami ganong katulin ang takbo. Kaya lang, yung mga kasama natin, siguro, syempre, hindi naman din sila sanay na mag-drive ng galing sa puyat tapos ganito pa umuulan. So tayo ngayon yung nauuna. Ang plano natin dito is hintayin na lang natin sila sa pagkaraan itong bundok na dinadaanan natin. First time naming dadaan sa bundok na to, kaya kahit maulan, pinilit ko siyang mabidyohan kasi ang ganda ng mga kurbada dito. Kahit papano hindi siya ganun kakitid, kasya naman dalawang 4 wheels. Kaya in-enjoy na lang namin habang umuulan. Tas pinilit ko na lang na magkaroon tayo ng footage sa bundok na to. Medyo nagkamali pa nga kami na suot ng kapote dito kasi akala namin dadaan lang yung ulan. Hindi namin alam na hanggang sa pupuntahan pala namin uulan. Kaya ayan, pangtaas lang yung sinuot naming kapote. Yung mga pantalon at sapatos namin naligo sa ulan. Pero okay lang. Sabi nga nila, kapag nabasa ka ng ulan at wala ka nang magagawa, enjoy mo na lang. So ganun na lang ginawa namin, kahit nabasa na yung brief ko dyan, okay lang. Pasado alas 9 nga ng umaga nang marating namin itong arko ng Kasiguran, Aurora. Sobrang laking fulfillment na narating namin to gamit ulit ang aming mga motor. So bago kami tumuloy sa aming pupuntahan, huminto muna kami saglit dito sa may arko para magpa-picture. Siyempre, ito yung kauna-una namin pagkikita, so kailangan meron man lang kaming remembrance. So, Kasiguran, Aurora, touchdown! Akala namin, kami lang yung huminto dito sa arko. Di namin alam, sumunod din pala si Doc Nina. Kaya yan, gusto rin palang magpa-picture ni Doc Nina dito sa may arko ng Kasiguran. Kasi sabi niya, ito na yung pinakamalayong probinsya na narating niya dito sa norte. So, syempre, hindi natin palalagpasin ng pagkakataon kasi minsan lang naman tayo mapunta sa lugar na ganito gamit yung ating mga motorsiklo. So, picture muna mga ka-adventurista. At tapos ng picture taking sa arko ng Kasiguran, huminto muna kami dito sa may palengke para mamili ng aming kakainin sa tanghalian sa kasapunan. Food trip na rin kami dito ng Banana Q. So di naman halata sa akin na gutom ako, dalawang stick pa yung hawak ko, no? Hindi, yung isa hindi sa akin, dyan yan kay boss, kay master. So ayan yung mga kasama natin na sumabay sa biyahe natin ng Magdamagan. So inintay lang namin yung dalawang kasama namin na namalengke para sa aming kakainin sa tanghalian. Habang kami pumupood trip ng Banana Q dito sa palengke at kanya-kanyang upload ng aming mga picture. Siyempre, pagka ganyang mga galaan, mandatory na yan. At eto na naman nga, after naming mamalengke, kala namin patag na yung dadaanan namin. So eto na naman, ahon na naman kami ng bundok para marating yung destination na pupuntahan namin. So off to Kasapsapan Beach na kami dyan mga ka-adventurista. Medyo maganda rin yung panahon dyan kasi nakita nyo naman hindi na kami nakakapote. Kaso nga lang yung mga pantalon at sapatos naming lahat basa dahil
pangtaas na kapote lang yung mga sinuot namin kanina. At tama rin pala yung desisyon namin na mamalengke na para sa aming kakainin kasi ang layo pa pala ng beach na pupuntahan namin papunta ng palengke. So ang biyahe namin dyan around 50 minutes pa para makarating kami sa beach, kaya medyo malayo-layong bakbakan pa yung ginawa po namin na yan. At sa wakas, ilang minuto na lang nandoon na po kami sa beach. At ito nga yung dadaanan nyo papasok ng Kasapsapan Beach. Para siyang gubat na nilagyan lang siya ng right of way. Literal na gubat po yung dadaanan nyo. At pinatag lang po yung daan na yan para siguro magkaroon ng right of way. Medyo nakakatakot siguro dito, lalo kung gabi o hating gabi o madaling araw ka dadating dito sa may beach, kasi ang sabi sa amin ni Sir Robel, nakarating na rito, wala daw pong kuryente dito pagka ganitong umaga. Sa gabi naman, generator naman ang gumagana. So yung mga dinaanan natin na yun, mga walang ilaw yon sa gabi, kaya madilim. Bago nga kami pumasok, natanong ko muna si Sir Jerry kung ano yung tanghalian namin saka yung hapunan namin, kasi siya yung in charge sa pagluluto. Tulingan, ihaw, saka sinigang na matang baka. Pero may baka naman, baka nga lang. Sinigang na matang baka. Yung kamele, tinutumba pa. Tapos mamaya nga po na yung Pag mamaya yung barbecue amon. yung baboy at ano. Touchdown. Ito po ang aming mga selda. Yung ating mga kosa dito nagbibilad. Nalaglag, sir. Pagpapasok nga pala dito mga ka-adventurista, meron pang entrance per head. Di ko alam kung 50 pesos or 70 pesos ang isa. Kasi meron kaming Department of Budget na kasama, siya yung nagbayad lahat. So ayan yung makikita dito mga ka-adventurista after ng almost 10 hours na biyahe. After magsampay ng mga damit at pantalon namin na nabasa ng ulan, so ito, take charge na agad ang mga boys. Siyempre, kami ang in charge sa pagluluto ng mga pagkain namin dito. So nandito tayo sa lutuan ng resort. Libre naman ang pagluluto mga ka-adventurista. Kailangan lang may lulutuin ka. Saka nga pala yung mga kasangkapan na yan, i-rent mo yan doon mismo sa may receptionist, sa reception. Hindi ko alam kung 50 pesos yata ang rent niyan kada isang kaserola at kaldero. Yung motor ng mga kasama natin, isang Look 200, Rusi na 150cc, ito ADV 150, yung service natin PCX, isang NMAX, isang Aerox B2, saka isang PCX, isang Aerox na version 1.
Salamat, Sir Jerry, sa pahapunan. Kiss, kiss. Kiss. Salamat, salamat, Dadami po pagka nakisa. salamat sa Camel. Ay, bawal muna't baka magka-baby kasapsapan kay Dina. Baby sapsap. Baby sapsap. Baby Sapi. Dahil nag-birthday nga si Sir Okay, Jerry, meron pa tayong ano. sinagot ni Sir Jerry yung ulam namin ng hapunan. Nag-ihaw siya ng baboy, saka manok, at saka yung sabaw na natira nung aming tanghalian, dinagdagan pa niya. Maligayang So, bati sa iyo. tara, kain na. Good morning. Chef, ano po ba makakain natin dyan? Meron tayong sinangag na camel. Hindi naubos kagabi. Hindi naubos. Ito yung tinatawag na chicken pastil. Chicken pastil. Gumagawa ko ba yun? Kailangan nyo sir kung labog sa pakulo para naghihibla. Habang yung mga boys ay abala sa pagluluto, eto naman yung mga girls. Naglalakwatsa na kay aga-aga. Sorry kayo, ako ang nag-edit nito kaya kami bida dito. Ito po yung aming kinaluyan, pinulugan. Ubo-ubo po dito. 4,000 po yata ang kuha, 2 kubo. Tapos halos kami lang po ang tao. Sir, ito na ba yung camel natin? Oo, okay na. Ito itlog ng camel naman. Yun yung camel. Dilatang camel. Meron sir, yung lens. Jomelet, almusal, jomelet. Jomelet na jamel. Ayan. Megos mo na yan, insan. Ay, sobrang sarap na yan, insan. Time for breakfast. So, pinagsalu-saluhan na nga namin yung niluto ni Sir Jerry na almusal na scramble na itlog daw po ng camel at corn beef na bakang brown. Masarap naman po, in fairness. After nga namin makapag-almusal at makapagmuni-muni ng konti para masulit naman namin yung Kasapsapan Beach, down to our last destination naman po kami. Papunta po kami ngayon ng Bulawan Falls. Lahat po kami ay first time na makakarating sa falls na pupuntahan namin. So excited ang lahat, kaya alas 9 pa lang ng umaga ay
umalis na kami sa aming tinuluyan para pumunta nga dito sa aming last destination sa Bulawan Falls. At excited din po kami dahil after namin maligo sa tubig alat, dito na rin kami magbabanlaw sa tubig mula sa falls. Siyempre para presko din sa aming pag-uwi at hindi na namin maramdaman yung lagkit nung tubig alat na niliguan namin. At doon na rin po kami magte-take off pag-uwi dahil yung way na aming dadaanan papunta sa Bulawan Falls ay yun din yung way na dadaanan namin sa aming pag-uwi. Makaraan ng isang oras ng biyahe, narating din namin itong Bulawan Falls. So dito na ito sa bayan ng Dinalungan, Aurora. So hindi naman siya mahirap puntahan dahil simentado naman po yung dadaanan nyo papasok dito. At madali naman po siyang matunton dahil 4 kilometers away lang po siya sa main road. Sabay ko na po yung parking doon. 70 pesos po. Siya nga pala mga ka-adventurista, pag pupunta kayo dito sa Bulawan Falls, may entrance po dito ng 35 pesos kada isa. At kailangan nyo rin pong mag-login dito sa information. Siyempre, para may record din po sila ng mga guests na bumisita sa araw po na yon. And it's time to say goodbye. Hindi sa pagra-ride kundi sa ating lugar na puntahan. Panibagong lugar, panibagong karanasan, at panibagong alaala ang atin na namang itatago sa ating mga puso at isipan. Kaibigan, maraming salamat kung ikaw ay umabot sa part ng video na to. Medyo napahaba tayo kasi halos wala akong gustong putulin sa lahat ng clip na nakuhanan natin sa lugar na ito. Nariyang umulan, nariyang umaraw, at eka nga, sabi sa ating mga paaralan, kahit anong mangyari, tuloy pa rin ang laban. Maraming salamat sa lahat ng nakasama natin sa biyahe na ito. Sino nga naman ba magkakala na ang mga guro na lagi lang natin nakikita sa paaralan ay makakasama natin sa ganito kahaba at kahirap na lakaran. Age doesn't matter nga naman pagdating sa nag-iisang ating kinahihiligan. So paano mga ka-adventurista? Dito na rin natin siguro tatapusin ang ating kwento. Maraming salamat sa pagsama nyo at hanggang sa susunod na paglalakbay na lamang muli. Adios!